Babanatan ko talaga to si Raul Manuel eh. Bumanat-banat si Raul Manuel dyan na, may alam mo ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Iharap mo dito na naman sa akin si Raul Manuel dito sa Pandesal Forum na to. Tatalunin ko na naman sa debate yan. Masabi ko, dati ako miyembro ng Bayan Muna at ng Kabataan Party List. Yung Kabataan Party List po ay 15 years na sa Kongreso. Ano yung nilalagay nilang Ano yung nilalagay nilang salin nila? Ano yung kay Sara Elago? Salin niya sa isang taon, 78,000. Ang sweldo na isang congressman, mga 3.6 million kada taon. Ang nilalagay nilang salin nila, 74,000, 78,000 para magmukhang mahirap sila. Kumukuha yung tatlong kongresista na yan ng 3.6 million kada taon. Hindi pa kasama yung pondo ng opisina. Pinapababa lang nila yon. Pwede nga silang kasuhan dyan. Di totoo yung mga salin na yun eh. Sinasabi ba nila sa inyo na maraming pondo ang isang kongresista? Hindi. Parang niloloko tayo dyan ng mga kinatawan natin sa makabayan. Sa akin, oo naman. Siyempre kung... kasi yung sa case namin, feeling ko may nag-uutos eh. Diba? Either yung ibang katabi namin na party list o yung ibang natalong party list dun sa dulo, uso yan sa COMELEC eh. Oh, so, yun nga sinabi sa akin ng intelligence officer kahapon, gusto kami ma-disqualify para pag na-disqualify kami, 3 seats yun, isa doon sa makakasama, Gabriela sa baba. Tapos hindi ko alam, may sinasabi si George na pwedeng hindi rin doon sa baba manggaling yung dadagdag pwedeng dun sa taas eh. Sabi ko, mayroon pa pala dun sa taas na mga gusto pong madagdagan yung seats. Eh, sabi mismo ni George eh, hindi lang dun sa baba, pwede dun sa taas eh. So, masabi ko sa inyo, hindi na po yan. Yan, buti binanggit nyo yan. Babanatan ko talaga to si Raul Manuel eh. Bumanat-banat si Raul Manuel dyan na, may alam mo ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Yung Kabataan Party List po ay 15 years na sa Kongreso. Kahit iharap mo dito na naman sa akin si Raul Manuel dito sa Pandesal Forum na to, tatalunin ko na naman sa debate yan. Ano yung nilalagay nilang Ano yung nilalagay nilang salin nila? Ano yung kay Sara Elago? Salin niya sa isang taon, 78,000. Ang sweldo na isang congressman, almost 300. Times 10 months, 3 million. Tama ba? 3 million. May 2 months pa. So, may bonus pa. May... mga 3 Ang sweldo na isang congressman, mga 3.6 million kada taon. Ang nilalagay nilang salin nila, 74,000, 78,000 para magmukhang mahirap sila. Masabi ko, dati ako miyembro ng Bayan Muna at ng Kabataan Party List. Parang niloloko tayo dyan ng mga kinatawan natin sa makabayan. Pupunta sa ating rally, tapos sasabihin, wala silang sasakyan, wala silang... magkano lang presyo ng isang cellphone at laptop ngayon sa Kongreso? Yun na yung yun na yung net worth ng isang congresswoman nyo, 74,000 sa isang taon. Kumukuha yung tatlong kongresista na yan ng 3.6 million kada taon. Hindi pa kasama yung pondo ng opisina. Kaya kapag sinasabi sa inyo, mga nasa araw na nagrarally, pagod na mga kasama na aktivista, at yun lalo na yung mga nasa bundok na talagang mas mahirap ang buhay, nila. Ang kanilang mga anak pinapadala nila sa abroad para mag-aral. Habang kayo, kabataan Pilipino na sumasama sa rally nila, naniniwala kayo, 74,000 lang yung salin ng kongresista ninyo. Pinapababa lang nila yon. Pwede nga silang kasuhan dyan, di totoo yung mga salin na yun eh. Sinasabi ba nila sa inyo na maraming pondo ang isang kongresista? Hindi. Sabihin ko sa inyo kung magkano pondo ng isang kongresista. Sabihin ko sa inyo, pag hindi kami pinroclaim next week. Wow. Yun ang tanong ng isang editor ng Filipino Mirror newspaper, si Miss Susan Cambry. Sinabi niyo last time dito sa Pandesal Forum
pag dinaya kayo, may sasabihin kayong mga expose about what's happening daw sa Comelec. Ready ba kayo magsabi ng ganyan pag may nangyari daw sa kaso niyan? Masabi ko sa inyo, di kasi ako nakainom ng losartan ko ngayon. Masabi ko sa inyo, kayo taga-media, baka naman nababalitaan nyo kung gaano kadami ang kurakot at mandarambong sa gobyerno. Bilang media, bilang mga media na nakatutok sa gobyerno, baka naman nababalitaan nyo na napakaraming ahensya ng gobyerno ang kilala sa korupsyon. Imposible namang hindi nyo narinig yun sa araw-araw nyong trabaho na pagsagap ng balita. Pangalawa, kami sa Duterte Youth Party List, tinatangka naming solusyonan yung mga ganyan. Kami ang nagbabalik ng death penalty para sa plunder, corruption, teroristang NPA at heinous criminals. Walang nagko-co-author niyan sa amin. Wala kaming kasamahan na nagko-co-author niyan. Tanong nyo na lang bakit. Kung lahat ng ating mga politiko ay napakaganda ng hangarin para sa bansa, bakit wala nagko-co-author ng panukalang batas na nag-iisa para ibalik ang death penalty para sa mandarambong, kurakot, teroristang NPA at mga heinous criminals? Baka dun sa patungkol sa heinous criminals meron, pero dun sa teroristang NPA at mga mandarambong, bakit wala? Itanong nyo. Bakit nga naman wala? Diba? So, masabi ko sa inyo, sa napakadaming kurakot sa ating gobyerno, na masusuka ka na talagang hindi kaya solusyonan ng isang kongresista, hindi kaya solusyonan ng kakaunting tao sa sobrang laganap, kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng Pilipino. Kasi ikakamatay namin pag sinabi namin sa inyo yung mga nababalitaan naming mga pangyayari sa loob ng gobyerno. Oposisyon man o administrasyon, dating kongresista man o incumbent na kongresista, bakit walang nagsasalita? Diba? Kasi yung mga dati, nag-aantay lang silang umupo para sila naman. Hindi kami ganon sa Duterte Youth Party List. Hindi kami nakikialam dyan sa mga punduhan, sa gobyerno. Yung sinasabing vote buying sa amin, pare, sa sobrang daming vote buyer, hindi kami nagbigay kahit piso. At kami ang nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong sa gobyerno. Sana doon pa lang makita ninyo na dapat kaming maupo sa Kongreso. Dahil kung ayaw nyo ng korupsyon at ayaw nyo ma-recruit ang inyong mga anak, kapatid, apo sa hanay ng NPA, Duterte Youth Party List lang po ang lumalaban sa Kongreso para sa mga ganyang advokasya ninyo.